naaprubahan agad yung loan ko. Mababang interest. So dito ay pwede ka nga doon makapag-loan ng up to 100,000 pesos. May 4 na steps lang. In 3 to 5 minutes lang ay tapos na agad ang loan application mo. At SEC registered din. So for today's video nga ay re-reviewin natin itong loan application na to. At panoorin nyo muna tong video na to hanggang dulo para malaman nyo din yung step-by-step process. At kung nangaharas ba to if ever man na malate tayo ng pagbabayad sa kanila. At kung ipopost ba tayo sa may social media. So lahat ng yan malalaman natin. Kaya samahan nyo ako sa may buong video na to. Para kung hindi man legit ay hindi na sumakit yung ulo nyo. So ako na muna yung mauunang mag-try at mag-apply para sa inyo para makita nyo din yung buong proseso. Pero syempre bago tayo mag-start ay kung bago ka pa lang dito sa may channel ko ay i-subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Syempre hindi mawawala ang 1,000 pesos GCash giveaway kada buwan yan. Kung paano sumali ay kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mong kalimutan akong i-PM sa my Facebook page ko at sa my TikTok account ko. Pero syempre kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online, pwede kang mamili dyan sa mga links na inilagay ko sa description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest. Pero bago kayo mag-confirm ng loan nyo, ay basahin nyo muna yung loan details. So ayun na, simulan na natin. So itong loan application nga na to ay pwedeng ma-download sa may Play Store. At ito na nga ay ang Peso Flash Online Easy Loan App na may 4.6 ratings. So na-release nga pala to noong October 26, 2023 lang. At kaka-update lang nila noong January 4, 2024. And this is offered by QCash Finance Corp. So ayan na, na-install ko na at ito na yung bumungad sa akin, yung permission disclosures. So i-agree lang natin to at yung kanilang privacy policy. So agree lang din. At dito nga ay natuwa ako kasi ang laki ng maximum credit limit. At nakalagay din ang kanilang SEC number dito sa may ibaba. So ayun, ikiklik ko na tong borrow now para malaman agad natin kung legit nga ba or kung karapat-dapat na utangan nyo. So ayun, ilagay lang dito yung mobile number tapos i-click lang yung send SMS code. So may magsisend dyan na code. May magsisend sa akin na code tapos ayun, maglalogin na ako. At ayan na, basic information na agad. So una nilang hiningi ay yung address. At ayan na nga, hanapin nyo lang dito yung region, province, saka city. Tapos i-type lang yung detailed address. Gano'n ka nakatagal dyan na naninirahan. Tapos email address, Facebook din, hinihingi nila. Kung kasal ka na ba or single pa sa may marriage at sa may education naman. Kung ano na yung natapos mo at sa religion ay pumili ka lang dyan kung anong religion mo. Tapos, click save na sa may ibaba. So dito, yung mga baba na to, akala ko ay pipindutin pa. So automatic pala na kapag kinlik na yung save ay dito ka na mapupunta sa may mga kasunod na to. So follow na nga ay ang contact references. So dito, ang hinihingi lang ay 2 contact references lang. So konti lang. So dito, relationship na. Kaano-ano mo. Tapos yung name. Ilagay mo lang dyan, saka yung number. At pagkayari nun ay save na agad. Dito na tayo ngayon sa may job information. Mukhang mabilis tayo ditong matatapos. Kasi after na to ay last na. So yung occupation ay pipili ka lang dito. So ayan, pwedeng company, office worker, public sector, education, restaurant, groceries. Hindi ko na babasahin dahil sobrang dami. So ayan yung pamimilian sa may occupation. At next naman ay ilagay mo lang yung company name, phone number ng office nyo, payday kung kailan ka sumasahod, yung income mo every month, saka yung work year, gaano ka nakatagal dyan. So ayun, save na. At feeling ko ito na yung last, ID na. So ito ngayon yung mga hinihingi nila na ID. Pwedeng UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, voter's ID, postal, PhilHealth, national ID, PRC. So yun, madami-dami din silang hinihingi na ID, which is good din. So yun, pipicturean mo lang yung harapan ng ID mo. Dito dalawang ulit ako kasi medyo blurry yung pagkakakuha ko. So yun, para mas mabilis yung proseso, kailangan laging malinaw yung pag-take nyo ng picture. Tapos ilagay mo lang yung ID number at ulitin mo lang yung ID number. So dito sa my name, ilalagay ko na yung first, middle at last name ko. Yung middle dito, walang asterisk, meaning hindi siya, optional lang siya kung wala kang middle name and that's fine lang.
And next ay birthday. Tapos mag-selfie ka na. Dito sa may facial recognition nila is medyo matagal din ako mag-take kasi kailangan ay hindi nanginginig yung kamay mo. So susundin mo kung pinalalayo nila, move away or mas lapitan mo pa. So next na ay, ayun, save na. Meron nga pala silang note sa may face recognition. Kailangan walang salamin at hindi masyadong madilim. So ayun, kailangan nakikita lahat. At receiving account. Okay, akala ko hindi to tatanungan kasi last na. Ayun, eto ay cash out platform. So, tingnan natin kung saan pwede. Okay, pwedeng e-wallet at bank account. Sa e-wallet, pwedeng GCash, Maya at GrabPay. Sa bank naman, sobrang dami. So, ayun, kung GCash ang pipiliin, ay ilagay lang yung phone number, tapos ulitin lang ulit. May note sila dito na please be sure to provide your own bank account for receiving funds. Otherwise, there might be loan disbursement. So, yun dito, kailangan ay sa'yo talaga, ikaw ang nagmamay-ari ng GCash or bank mo. Hindi yung sa kapatid mo, sa kaibigan mo. So, yun, submit na. At eto na yung lumabas sa aking homepage, successfully added receiving account. So, we are currently auditing your identity information. So, feeling ko under review na to. So, yung basic information, ayan, completed naman na lahat. At after ilang minutes lang, eto na yung binigay nila sa akin na credit limit. So, na-approve yung loan ko dito. At ako ay na-approvehan sa may 600,000 pesos. So, 600 pesos, ako ay binigyan nila 600 pesos. Okay. So, ayun, tinatry kong pindutin itong add na to. So, hindi siya tumataas. 600 lang talaga. At yung installment repayment is 125 days. So, that is 4 months. So, ayun, 4 months at borrow now ko na. Ayan na nga yung lumalabas. So, tinatry ko talaga pindutin yung up to 1,000. Nakalagay, your currently max amount is 600 pesos. So, sige. Baka naman wala tong kaltas at maliit lang yung interest. Subukan natin. At eto na nga yung loan details. Ayan, loan amount 600. Loan term hindi naman nabago, 125 days. Pero, wag kayong palinlang dito kasi tingnan nyo muna yung due date. Yung pinaka-exact date para hindi kayo maloko kasi kagaya na to. So, ayan, meron silang fee, which is yung loan interest na 12 pesos, operational charge 126, saka management fee na 174. So, total of 312 pesos. So, yung babayaran ko sa may 600 lang na nakuha ko ay 912. So, yun, check ko tong repayment plan kung kailan ito babayaran. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nakalagay doon sa may itaas ay 125 days. Pero, sa may first schedule ko is 7 days lang. So, dapat mabayaran ko na yung 894 within 7 days. Kailangan. Sa second schedule naman is July 14 pa. Which is 18 pesos na lang yung babayaran ko nun. So, nakakaloka yung mga nag-iisip talaga ng ganitong loan details, ano? Yung repayment plan na nilalagay nila dito, babayaran ng mas mataas sa first schedule tapos sa second schedule na mas sobrang baba. So, anong klaseng repayment plan to? So, syempre, hindi ako magpapalin lang sa may mataas na ratings kasi 4.6 ay mataas para sa akin. At chinek ko nga kung talagang legit itong mga nag-rate sa kanila. So, kagaya na to, pagka kayo ay mag-i-install ng loan application, make sure na binabasa nyo muna yung mga ganitong ratings. So, dito nakalagay ay never this app. So, they approve my loan in the first and I paid fully advance in the schedule and in the next application, they denied my reloan. So, dito kahit na daw good payer siya, ay denied na yung kanyang or nireject na yung kanyang second loan. So, don't try this in 2024 daw. At another is something is wrong with their app. So, not easy to register. Pero sa akin, okay naman. Okay. So, nahirapan daw siya sa my region province in Metro Manila. So, hindi daw nag-a-appear sa my selection. At yung customer service daw ay napakatagal umaksyon. Next naman is good enough daw para sa may mabilisang loan. Pero, yung customer service daw ay repeatedly to remind them that their loan is due. Okay. So, yung next naman is, sabi niya, okay daw to sa may unang loan na mabilisan lang. Pero, dito wala pa daw yung due niya. Hindi pa daw siya due date. Pero, patuloy na siyang tinatawagan. Kahit na daw on time siya laging magbayad. So, ayun, dinilit na niya yung account niya. And last is, would not recommend this app. So, ayan, basahin nyo na lang din.
napakataas daw ng interest at yung term is only 1 week lang, which is true naman talaga. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ayan, pagbabantaan daw kayo na ipopost kayo at i-expose kayo sa my Facebook. So ayan, don't try this loan app. So, high interest rate daw and a lot of threatening messages. Madami daw tong harassment. So, ayun na. Kayo pa din magde-decision. Pero sa akin ay no ako dito. Hindi ko to i-recommend sa inyo. Dahil baka sumakit lang yung ulo nyo. Kaya tama yung pinapanood nyo na ganitong loan application review para hindi kayo mapahamak sa mga loan application na malaki ang mga kinakaltas at mataas yung interest rate at napakabilis lang din bayaran. I mean, short term lang sila. Kailangan mabayaran mo na agad. So that's it for today's video. Kung meron pa kayong mga loan application na gusto nyong ipa-review sa akin, ay comment nyo lang dyan sa comment section or i-PM nyo ako at re-reviewin ko yan para sa inyo. Para hindi na sumakit yung ulo nyo. Okay lang sa akin kahit ako lang muna ang sumakit ang ulo. So yun, para maging aware na din yung mga taong gustong mag-try dito sa may Peso Flash na to, para sa akin, no ako dito. So yun lang. Thank you for watching.